ang akong pangutana, Oh. bisan to medyo dugay-dugay na ta sa kuan. Akong pangutana nga ngano man ang Muslim sa ato as Muslim nga bakit sa Muslim Oh. na yung mga pananamit natin, Ah. bakit na yung pananamit natin minsan may panamit tayo na may mga image. May image? No? Yung mga litrato, ganun. Oo. Sa hayop man o matao. Oh. Bawal ba yan sa ano? Sa Muslim? Kung papasok tayo sa halimbawa masjid, ganun. Sige, maganda katanungan mo, Brad. Sasagutin natin yan. Alhamdulillah. Ang katanungan ni brother, bago ka umupo, bigyan kita ng regalo. Ito, Brad. Regalo. So, ang katanungan mo ngayon, bawal ba sa isang Muslim na magsuot na may mga litrato? May mga litrato. Oh, may mga litrato. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, hindi papasok ang anghel sa loob ng bahay, hindi papasok ang anghel sa loob ng bahay kung may nakalagay na larawan sa loob ng bahay ninyo at aso. Ang aso at ang larawan na nasa loob ng bahay ninyo ay hindi papasok ang anghel. Bisag unsa nga larawan? Oh, bisag unsa nga larawan. Ato nga larawan. Bisag unsa nga larawan sa tao, yung larawan sa tao ay hindi pwede. Hindi pwede na magano ka, pasok ka sa masjid tapos may larawan diyan sa tao na drug addict. Ganyan pa ang porma sa sa litrato, yung Gibara at saka yung Che Guevara at saka kung ano-ano pang mga Tupac for life. Mga ganyan pa. Pasok ka sa masjid, hindi ka ba nahiya sa damit mo na Muslim ka? Na isa kang mananampalataya. Kaharap mo si Allah, nagdasal ka. Tapos yung damit mo, Tupac for life, mga kung ano-ano, Che Guevara, mga ganyan pa ang kap, mga kung ano-ano, mga astig pa ang dating. So, dapat tayo mahiya kay Allah subhanahu wa ta'ala pag tayo ay nagdasal. Pag tayo nagdasal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating nag-iisang Diyos, dapat makatub ka, o basta hindi yung nakikita yung yung lalagpas dito, tapos yung pag nagtira pa ka, nakikita yung brief mo rito na cabin garnet, mga ganun, mga ano pa yan? Bro, halimbawa yung hindi natin maiwasan, makabili tayo ng mga t-shirt na sa mga tindahan na may tatak dito na yung crocodiles, ganun. Crocodiles? Oh, crocodiles. Paano yun? Halimbawa, maliit lang dito crocodiles. Binabawal pa rin yun? Sa totoo lang, Kung dito sa likod naman, ganito. kasi eto yan, brother. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. So, ang ibig sabihin dito, na isisiparit mo ang pagiging Muslim mo sa hindi mananampalataya. So, kung ikaw ay mananampalataya, dapat ikaw ay huwaran. Hindi ka magsuot ng kung ano-ano mga damit na hindi naaayon sa pagiging tao mo. Mananampalataya ka, biruin mo, ulama. For example, ulama. Tapos, naging fangster. Yung cup niya naging ganyan, tapos yung damit niya lawlaw, tapos yung mga kung ano-ano pang mga klaseng sapatos diyan nakapatakin-takin pa. So, kung ikaw ay isang mananampalataya, ang naisipaabot dito, ilayo mo yung sarili mo sa hindi mananampalataya. Kung ano ang ginagawa ng hindi mananampalataya ay gagayahin mo sila. Instead na ikaw ang dapat gayahin dahil ikaw ang huwaran, gagaya ka sa kanilang mga style, mga estilo ng mga punks. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung sakali man ang aming nasalaysay ay hindi po ninyo tanggap, pwede kayong humiling ng panahon mula sa amin o magtanong, magkaroon ng magalang na debate, dialogo, panayam, at doon ninyo kami papaulanan ng inyong mga katanungan na nagmula sa inyong mga puso o nagmula sa inyong mga kaalamang nalilikom. At sino mang
nakakapulot ng kaunting kaalaman. Buong puso kaming magpapapasalamat kay Allah na dininig ang aming pagdarasal. Ipinapangako po namin sa inyo, gagawa kaming mga anong bagay para sa Islam, para makamtan namin ang biyaya sa kabilang buhay. Alam natin lahat na di tayo tatagal sa mundong ito. Insyaallah, tutulungan kami ni Allah na magagamit namin ang mga taon, buwan, araw, oras na lalabi bago kami kukunin ng ating mahal na tagapaglikha. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.